Good day everyone! Another day, another learning. I'm Clarizandi Moises, along with EJ Santiago being the hustler, and Precious Morales, and Jessie Amat, the hackers, and Joyce Hipolito and Alvin Janvagsik, the hipster. Our main topic for today is about Pareto's principle. But first, let's start with what Warren Buffett said: risk comes from not knowing what you're doing. So, panibagong halimbawa, magdadrive ka ng kotse, pero hindi mo alam mag-drive ng kotse. Naku po, malaking disgrasya yon. The next slide is about the question, have you been in the situation where so much time are being wasted with unnecessary activities? So, definitely yes. Ako kasi yung tao na matabanan lang yung cellphone, sobrang didistract. So, halimbawa, napakadaming re-reviewin at midterms exams or finals exam. Nandyan yung habang nagbabasa ako, may nabasa ako na unfamiliar words. And then, sabi kong ganyan, search ko nga to gamit yung cellphone ko through Google. And nung nabuksan ko yung cellphone ko, ang kauna-unahan kong pinindot or inopen is yung messenger. Hanggang saan nalibang ako, na-chat ko yung mga kaibigan ko, nagkwentuhan kami, ganyan. Hanggang sa napunta na ako sa Instagram, nandyan na rin yung napunta ako sa TikTok. Hanggang sa naubos na yung oras ko, kakascroll ng kakascroll, ni wala naman nangyayari. So, halimbawa din, yung imbis na tapusin ko yung mga nire-review ko, is gagala kasama yung kabarkada. So, isa sa napaka-importante naman din na parte ng buhay is yung magkaroon ng social life. Pero kung minsan, kapag alam na maapektuhan na yung pag-aaral is nakakasama din na ubusin yung oras. And, ayun nga, as bata pa and gusto mag-enjoy sa buhay, ayoko naman na ma-burnout ako, maubos yung oras ko sa puro paghirap na lang na pag-aaral. So, halimbawa din is, imbis na mag-review, or sabihin na natin na gawin yung ibang gawaing bahay, mas pinipili kong matulog. Hindi rin naman masamang matulog. Ang kaso nga lang is, dapat alam mo yung limitations mo sa bawat bagay. Hindi pwedeng sa isang bagay ka lang magfo-focus or ubusin mo yung oras at buhay mo doon. Dapat you have to manage time. Kasi we are on to looking forward sa future, and hindi naman tayo pabata na dapat pa-mature tayo, hindi pa immature. So, next slide. For the next slide, it says, another questions, or on times that your mind is so jammed up, you do not know which one to do first. So, ngayong third year, sobrang dalas sa akin mangyari na to. Kasi hindi ko na alam kung paano i-categorize yung major sa minor subjects. Kasi parang lahat major subjects na talaga, and hindi na rin ganon na isang araw lang na reviewhan is matatapos, lalo na kapag ka AC circuits, ganyan yung inaaral. Tapos nandiyan pa electronics, nasabayan pa ng mga minors na napakadaming ginagawa. So, minsan, imbis na mag-review ako, like mag-memorize, is mas inuuna kong magpaka-stress na, hala, paano ko kaya ito matatapos? Hala, kaya ko kaya ito? Hala, baka bumagsak ako, ganyan. Nandiyan na yung halo-halo na talaga. Hanggang sa, wala, in the end, napipilitan lang din ako na talagang isiksik sa isip ko kahit windang na talaga ako. Kasi, takot akong mag-fail. And, hindi naman din siguro masama na takot ka mag-fail unless wala kang ginagawa para sa pangarap mo. So, for the next slide, it's about Pareto's principle. So, this is our main topic. And remember, kapag narinig yung Pareto's principle, it is the 80-20 rule. 80% being the effects of what your 20% work. So, halimbawa, pwede rin siya na ganito. 80% important part of in your business journey and 20% is not the important. So, ito yung mga halimbawa ng mga Pareto's principle. So, itong isa na to, itong sumunod, itong category revenue, then itong sa mga bansa when it comes sa economy. So,
Later on, my other group mates will discuss on how to create Pareto's chart. So now, let's move with the history of Pareto Principle. So Pareto Principle is named after Italian economist Vilfredo Pareto, who in 1906 observed his country, Italy, and found out that 80% of its land was owned by only 20% of the people. So the study extended and found out that 80-20 thing also transpire in other countries. So furthermore, the Pareto Principle, now mostly called as the 80-20 rule, does not only imply on land ownership only, it can also actually be seen in many aspects of society, business, and life in general. So let's see how the Pareto Principle works in different fields. So first, in the business field. So the Pareto Principle, or the 80-20 rule, suggests that 80% of results often come from 20% of efforts. So in business, this plays out in several ways. First is 20% of workers produce 80% of results. So it means a small group of high performers give the most of the company's success. Next is 20% of customers generate 80% of revenue. For example, a few key clients contribute the majority of sales, making them crucial for business focus. Next is 20% of products account for 80% of sales. An example of this is a small number at popular products bring in the most of the revenue. So by identifying these imbalances, business can prioritize resources and strategies to maximize efficiency and profitability. Next, we have the Pareto Principle in society. So it shows that a small percentage of people or action often drive the most outcomes. First is 20% of criminals commit 80% of crimes. For example, a small group of repeat offenders cause most crime. And next, we have the 20% of beer drinkers consume 80% of beer. So a few heavy drinkers account for most beer consumption. Next is 80% of factory pollution comes from 20% of factories. So for example, a small number of factories can produce the most pollution. Next is 20% of students achieve 80% of or higher grades. So for example, a small group of students get the majority of top grades. So in each case, a small minority has a disproportionate impact of the overall result. So let's move with the life. So in life in general, the Pareto Principle shows that a small portion of our actions or relationships often leads to the most significant outcomes. First is 20% of an average person activity leads to 80% of their progress. So it means a few key actions or habits can contribute the most to personal growth or success. Next is 80% of happiness from friendship comes from 20% of your friends. For example, a small circle of close friends bring the most of joy and fulfillment, while others may have less impact. In both cases, focusing on the most important activities or relationships can lead to greater results and satisfactions. Pareto Principle, or also known as the 80-20 rules, says that the 80% of the results comes from the 80% of our efforts. So in simple terms, this means that a small portion of what we do is responsible for the most of the outcomes. So the idea is to focus on the most important or impactful 20% to get the biggest results. Now, for the analogy of Pareto Principle, or the 80-20 rule, with input and output means that a small amount of effort, which is the input, often produces most of the result, which is the output. So here's an example. So for the input, the 20% of tasks we focus on at work, like the most important projects. And the output of this is the 80% of our success or achievement at work that come from the completing those key tasks. So by focusing on right input, the most important tasks give us the best output or the most results. So it's about finding and prioritizing the number of actions that have the biggest impact. So the question is, what do Pareto Principle wants to indicate?
Ipinapakita nito na sa maraming aspeto ng buhay, hindi lahat ng inputs o action ay may pantay na epekto. Ang isang maliit na porsyento ng mga sanhi or actions o bagay ay madalas nagdadala ng malaking porsyento ng resulta. Halimbawa sa negosyo, isipin natin ang isang negosyo na nagbebenta ng iba't ibang klase ng produkto. Ayon sa 1820 rule, posibleng 20% ng mga produkto nila ang nagbibigay ng 80% ng kabuoang kita ng negosyo. Halimbawa, kung may isang grocery store na may 100 na produkto, maaaring 20 products lamang yung bumubuo ng karamihan ng kanilang benta. Ang ibang products, kahit marami, ay hindi nagdadala ng malaking kita kumpara sa 20 products na yon. Hindi palaging eksaktong 80% ng epekto ay nanggagaling sa 20% ng mga sanhi. Pwede mas matarik tulad ng 90/10 kung saan aabot ng 90% ng kita ay galing lamang sa 10% ng produkto. O kaya naman pwede namang mas mababa gaya ng 70/30 kung saan 70% ng epekto ay mula sa 30% ng sanhi. Sa ilang sitwasyon, ang porsyento ng epekto at sanhi ay hindi eksaktong magdadagdag ng 100. Halimbawa, maaaring 85% ng kita ay nagmumula sa 20% ng mga produkto. Hindi ito eksaktong formula kaya hindi dapat laging naghahanap ng perfect balance. Bakit nga ba tinatawag na 80/20 rule or 80/20 rule? Tinatawag itong 80/20 rule dahil ang ratio na ito ay simboliko lamang. Hindi ito isang eksaktong numero na laging pareho, kundi isang paraan para ipakita ang idea na madalas ang maliit na bahagi ng mga sanhi o action ang nagdadala ng malaking epekto. Halaga nito sa negosyo. Ang Pareto's Principle ay mahalaga sa negosyo dahil pinapakita nito na dapat bigyan ng pansin ng mga negosyante yung mga bagay o produkto na talagang may malaking epekto sa kita. Sa halip na sayangin ang oras at resources sa lahat ng bagay, dapat bigyang prioridad ang maliit na porsyento ng mga aksyon, customer o produkto na malakas magdala ng benta. Sa madaling salita, ang Pareto's Principle ay pagpapakita ng kahalagahan at tamang pagtuon ng pansin. Mas mainam na bigyan ng higit na atensyon ang mga bagay na talagang may malaking epekto sa tagumpay ng negosyo. Kaysa naman subukang asikasuhin ang lahat ng pantay-pantay. Ipinapakita ng Pareto's Principle na ang minority ng mga sanhi ang nagdadala ng mga majority ng mga epekto at kabaligtaran. Ang majority ng mga sanhi ay may minority lamang ng epekto. Ang mahalagang aral dito ay dapat tayong magtuon ng pansin sa mas mahalagang aspeto ng buhay o ang tinatawag na vital view. Ang mga itinuturo sa atin ng prinsipyong ito is pagtutok sa mahalaga. Imbes na subukang gawin ang lahat ng bagay, dapat nating alamin kung alin yung may pinakamalaking epekto o halaga. Sa ganitong paraan, mas maraming resulta ang makukuha kahit mas kaunting aksyon o resources ang ginagamit. Do more by doing less. Ibig sabihin, maaari tayong magtagumpay o makuha ang mas malaking epekto sa buhay, sa trabaho o negosyo kung pagtutulungan natin yung mga pinakamahalagang bagay. Hindi kailangang maging abala sa lahat ng bagay, kundi ang mahalaga ay alam natin kung saan ilalaan ang ating oras, enerhiya at resources para mas makagawa ng higit pa sa mas kaunting pagkilos.
Sa madaling salita, yung Pareto's Principle ay pagtuturo ng pagiging mas matalino sa nagtuturo sa pagiging mas matalino sa pamamahala ng oras at lakas upang makamit ang mas malaking tagumpay nang hindi kinakailangang maging sobrang abala sa bawat detalye. Kapag ina-apply natin yung Pareto's Principle sa negosyo, makakatulong ito sa pagtuon ng pansin sa mga bahagi ng operasyon na nagdadala ng pinakamaraming benepisyo o kita. Sa prinsipyo, ang 20% ng iyong mga aksyon ay maaaring magbigay ng 80% na kita. Kaya, paano natin magagamit ito para mapataas ang kita ng negosyo? Una, pataasin ang benta. Kapag mas marami kang naibebenta, natural na tataas din yung kita. Pero, sa halip na itutok ang benta sa lahat ng produkto, alamin kung alin ang top-selling items at mag-focus dito. Alamin ang 20% ng mga produkto na nagbibigay ng 80% na benta at doon ka maglaan ng effort sa marketing at sales strategy. Pangalawa is makipag-ayos sa mas mahusay na mga supplier. Kung magagawa mong makipag-ayos ng mas magandang deal sa mga supplier, bababa ang iyong production cost. Halimbawa, hanapin ang 20% ng mga supplier na may pinakamalaking epekto sa iyong supply chain at subukang ayusin ang terms para mas makatipid. Pangatlo is bawasan ang labis na gastos or overheads. Madalas, napakaraming hindi kinakailangang gastusin ang mga kumpanya. Dito pumapasok ang konsepto ng pag-aalis ng mga hindi produktibong empleyado o proseso. Lean Six Sigma ang ginagamit dito, kung saan tinatanggal ang anumang waste sa proseso kaya mas magiging efficient ang operasyon at tataas ang kita. Pang-apat is yung taas presyo. Kung kaya mong magbenta ng parehong dami ng produkto sa mas mataas na presyo, tataas din yung iyong kita. Pero alamin mo kung paano ka may leverage. Halimbawa, kung may loyal customers ka, maaari kang magtaas ng presyo sa mga high demand na produkto nang hindi nawawala ng mga mamimili. Lean Six Sigma, pag-alis ng waste. Ang Lean Six Sigma ay isang proseso kung saan binabawasan o inaalis ang mga bagay na hindi nagbibigay ng halaga o kita sa negosyo. Sa pamamagitan nito, natututunan natin na hindi lahat ng ginagawa ng kumpanya ay may epekto sa paglago ng kita. Sa halip, dapat nating hanapin ang vital few, ang mga 20% na proseso o bahagi ng negosyo na talagang may malaking impact at hindi tanggalin ang mga hindi produktibo o hindi mahalaga. Sa pamamagitan ng Pareto's Principle at Lean Six Sigma, mas mapapahusay natin ang ating negosyo sa pamamagitan ng pagtutok sa mga mahalagang bahagi lamang, pag-aalis ng labis na gastos at pagpapahusay ng proseso. Kaya magagawa nating magpataas ng kita habang pinapaliit ang action or do more by doing less. Ang tanong, maaari bang gawin ng isang kumpanya ang lahat ng mga bagay na ito nang hindi sabay-sabay? Ang sagot ay hindi. Sa negosyo, kadalasan ay wala tayong sapat na resources, oras, energy at focus sa pamamahala upang gawin ang lahat ng bagay ng sabay-sabay. Ano ang itinuturo ng Pareto's Principle? Yung Pareto's Principle o 80/20 rule ay nagtuturo sa atin na hindi lahat ng bagay ay pantay-pantay ang halaga o epekto. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa iba, kaya dapat nating tukuyin ang mga aksyon. Ang vital few na magbibigay ng pinakamalaking epekto sa kita at dito tayo unang mag-focus. Ano ang pwedeng mangyari kung hindi ito gagamitin ng tama? Kapag hindi natin wais na ginamit yung Pareto's Principle,
maaaring masayang natin ang ating oras at resources sa mga hindi gaanong mahalagang bagay. Ang resulta, maaaring ang kumpanya ay mag-prioritize ng mga bagay na may maliit na epekto sa kita, hindi siguradong hindi makakatulong sa pag-angat ng negosyo. Halimbawa, isipin mo ang isang kumpanya na may 100 products. Imbes na pagtuunan ng pansin ang top 20% ng mga produkto na nagdadala ng karamihan ng kita, pinagtutuunan nila ang lahat ng produkto ng pantay-pantay. Hindi lamang nila sinasayang ang oras at pera, kundi hindi nila nagagamit ng maayos ang kanilang resources para mapataas ang kita. Paano nga ba gagamitin ang Pareto's Principle ng matalino? Una is tukuyin natin ang vital few. Hanapin kung aling produkto, customer o proseso ang talagang nagdadala ng malaking kita. Pangalawa is unahin ang mahalaga. Kapag natukoy mo na yung 20% ng mga bagay na ito, ilaan ang iyong oras, effort at resources sa kanila upang makuha ang pinakamalaking benepisyo. Next is mag-focus. Sa halip na subukang gawin ang lahat ng sabay-sabay, mag-concentrate sa mga pinakamahalagang bagay para hindi masayang ang iyong lakas at pera. So, sa negosyo, hindi kailangan gawin ang lahat. Ang susi ay malaman kung alin ang mga aksyon o bahagi ng negosyo ang talagang magdadala ng malaking kita at doon dapat tayo mag-focus. Ito ang itinuturo ng Pareto's Principle, ang pagkakaroon ng tamang pagtuon upang makagawa ng malaking hakbang pagpasulong kaysa pag-aksaya ng oras sa mga hindi mahalagang bagay. Next slide is the business model canvas. Makikita natin dito sa business model canvas is yung sa unang column makikita natin yung key partners. Yung key partners is naglalaman ng equipment supplier, certification agency, and advertising company. Sa equipment supplier, provides the necessary equipment for the fitness program. And then sa certification agency is ensures the qualifications and certifications of instructors. Sa advertising company naman is assist with marketing and promotion efforts. Next column is the key activities. Yung key activities ay naglalaman ng personal assistance, training, maintenance, promo, and marketing. Yung personal assistance training provides personalized fitness, guidance, and support. And then yung maintenance is ensures the proper upkeep of equipment and facilities. The promos naman is implements promotional campaigns to attract new customers. And the marketing is to develop and execute marketing strategies to reach target audience. And then sa next column is the key resources. Nandito yung right employees and the equipments or gym. Next column is the value propositions. Sa value proposition is yung health and fitness program through lifting weights and cardio, ensuring customer satisfaction, and certified instructor and friendly staff. And then doon naman sa may customer relationship, meron ditong isa lang. Personal assistance during training. Dito sa personal assistance during training is provides personalized support throughout the fitness journey. Next column is the channels. The Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. The gym and the magazine. Next column is the customer segments. Dito, naglalaman nito yung age, body build, gender, availability, and yung health. Next column is the cost structure. Meron dito equipment cost, rent, and advertising cost. And the last column is the
revenue streams: the membership fee, the monthly fee, and the session fee. The graph shows the causes for customer complaints. The left y-axis represents the number of complaints, while the right y-axis represents the cumulative percentage of complaints. The graph shows that the most common reason for complaints is missing parts with 100 complaints, followed by wrong color with 75 complaints, and does not work with 50 complaints, and all other with 25 complaints. The cumulative percentage of complaints increases as more reasons are added. For example, the cumulative percentage of complaints for missing parts is 40%, while the cumulative percentage of complaints for missing parts and wrong color is 75%. This indicates that the majority of customer complaints are related to missing parts, wrong color, and product functionality. The data overview in this states is the item type, which is in the first column. This represents the numbers of various categories of products which is sold to the market. Second is the number of sales. Each item has its own number of sales, but it's important to label each product sales so that you can easily know the numbers of sales and know how many stocks you have left or stocks you'll get. And of course, to know which of the product has the highest and lowest sale. It also makes the total number of every product that has been sold that makes the sales more efficient. Third is a cumulative frequency. This accumulates the sales as we move down to the list of items in terms of their sales, representing the total sales of every product. This scenario shows how we can get to percentage by subtracting all the sales in total. Sales na makukuha natin, yung each number of percentage na nababawas ng bawat product dun sa total of sales. And by means, every product na nasusold is enlisted for this chart. Basically, hindi naman to stable lagi. Because sometimes, due to demands of certain things, that price or sale can be down or increase, but still, this is a key way for those who wants na mag-start ng business and also sa mga nakapag-start na din. The last is cumulative percentage. It shows how much the total sales are accounted for successive product sales. For example, the mattress and the double bed na nakalagay sa chart. Together, it has an account of 68.7 total sales. So, ganun kalaki yung Pareto principle if it affects the 80% of the causes and it affects the sales of 80% and causes it 20%. In the chart shown to the right, those blue bar represents the number of each sales or each product and is ordered highest to lowest, emphasizing the items that contributes the most in the overall sale. And as you can see, it has an orange line across this. This line represents the cumulative percentage of the sales. It begins steeply. Why? Because of the high number of sales caused by the mattress, and as you can see, it flattened as it moves. This is the Pareto chart characteristics. The higher the sale, the higher the chart can go. So it is said na if you focus on top contributors, it would be more efficient strategy for maximizing the impact of your company. This also highlights the proportionate contribution of items, categories to overall sales. So, ito na nga yung nagawa natin sa MS Excel. So, paano nga ba ito basahin? Sa mattress, sales ng mattress, falls in this value na 600,000 to 700,000. Double bed, between 100,000 to 200,000.
sa large planters, more than 100,000. Sa rag, ganun din. Sa floor, and the rest, like, ganun lang din. So, ito nga yung tinatawag na Pareto Principle, Vitals View. So, dito, makikita nyo na yung line na yan, yung green, to 100%, pababa ng 53.2%. Yan yung parang tinatawag na cumulative line. So, dito, dapat makapag-focus tayo sa mga, like, bibigyan natin ng attention, like, mattress. So, dito, parang makikita natin na nagbibigay tayo ng attention dun sa mattress na yan. Like, kailangan natin pagtuunan ng pansin yung mattress, o kaya naman sa double bed or larger planters. Kung saan mababa, kailangan natin pagtuunan ng pansin. So, next. So, how can Pareto Principle be applied on our daily lives? So, meron tayo ditong social interaction. So, in our daily lives, we interact sa mga tao. So, ayun nga, nakikipag-interact tayo sa mga iba't ibang tao. Pero sa iba't ibang mga tao na yun, meron tayong mga totoong kaibigan na nagpapasaya sa atin. Sa mga iba't ibang kaibigan na kasama natin, magkaiba yung kaibigan sa saya sa kaibigan na totoong dadamayan ka. Pero parehas lang naman ng oras na nakakasama natin sila. Pero gamit nga yung Pareto's Principle, we prioritize the mga mahalagang kaibigan kaysa dun sa mga kaibigan lang sa saya. So, ayun nga, kailangan nating ma-minimize yung oras natin sa mga nakasalamuhan nating mga kaibigan kaysa dun sa mga importanteng kaibigan natin. So, we focus to them na kung gaano sila kahalaga. Tapos, we spend time na halimbawa, bonding like that. So, ayun nga, meron pa tayo ditong lifting weight, meditation, studying, and time for family. So, ayun nga, kailangan natin bigyang pansin o bigyan nating oras itong mga ito. So, dito, relationship. So, meron tayong situation, galing ka sa work or saan, pero bumili ka ng flowers. Nag-spend ka ng 3 to 4 hours, pero nag-complain yung babae, "You're not spending time with me," sabi niya. Yung husband mo or yung girlfriend mo. Kasi, yung 3 to 4 hours na yun, nanood ka lang ng TV, nag-cellphone, browsing Facebook, o playing Mobile Legends. So, kaya yung naging result is nag-away kayo or hindi kayo nag-intindihan. Dito sa pangalawang situation, umuwi ka. Nag-spend ka ng time kahit isang oras dun sa girlfriend mo or sa may wife mo. Pero the result is happy. The girl did not complain.
So, ayun yung pinagkaiba. Kaya sa Pareto's principle, in a relationship, kailangan nating mag-spend kahit kaunting oras sa mga kasama natin or sa mga kinakasama natin sa buhay. So last topic na yung i-discuss ko, and my topic is day-to-day usually activity. So dito po papasok yung dalawang bagay na kung saan mas marami tayong binibigyan ng pansin at saka sa dapat priority natin na dapat yun yung inuuna natin. So 1 to 3 hours ang watching ng TV, 3 to 6 hours ang SOCMED. Diyan papasok yung Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Ano pong bagay yung kinakalikot lang ng cellphone, doon papasok yon. And then 2 to 4 hours sa mga tropa ng mga bad influence. Dito rin papasok yung mga makamundong bagay katulad ng pag-iinom ng alak, paninigarilyo, bar, mga ganon. So, yun yung mga bagay na dapat ililesen natin sa topic na to. Then, yung kabilang side naman is yung mga dapat ipina-priority natin sa ating buhay. Pero, yung mga oras na inuubos lang natin is isang oras lang sa pag-aaral, sa family 30 minutes, sa sarili 10 minutes. So, dapat yan mas ini-improve pa natin dahil yun yung pinaka-isa sa mga bagay na mas mahalaga kaya sa makamundong bagay. Yes, so total of 12 hours sa makamundong bagay and 2 hours lang sa dapat pina-priority natin. Dito po, kailangan nating sigurong baguhin yung behavior na meron tayo, yung thinking na meron tayo. Kailangan po natin na mag-grow para mas maging better tayo na tao para din sa atin. At para pagka ginawa natin yun sa atin, madamay din yung surroundings natin, especially yung family natin. And next, dito po pasok, pagka ganun pa rin tayong ginagawa natin, dito na pasok yung mga negative sides na pwede nating ma-adapt. So, una dyan is sleepless. So, ihahalimbawa ko na lang dyan yung sarili ko kasi madalas akong nag-SOCMED. Ayun. Kung ano-ano yung mga bagay na pinapanood ko na wala namang connect sa dapat ipina-priority ko. So, yan, nakukuha yung attention. So, minsan inaabot na ako ng kung anong oras bago matulog, ganun. So, hindi yun maganda para sa ating mga estudyante. Unhealthy body. Yan din dahil puro na ako cellphone, hindi ko man lang magawa mag-exercise, hindi ko man lang magawa maglakad-lakad kasi nga mas inuuna ko yung sa cellphone, lalo na yung cellphone. Unhealthy mind, isa pa to sa pinakamahalaga dapat na meron ng isang estudyante katulad natin. Pag hindi healthy ang mind natin, kung ano-ano yung mga thinking na pumapasok sa atin, mga ganun na dapat na yung gandong oras mang-review mo na hindi mo nagagawa kasi nga ang dami-dami pumapasok sa isip mo. Irritability, ka, madali ka rin mairita sa mga bagay-bagay. Lack of focus, dito na mapasok yung hindi ka na makapag-review. Sabi ko nga, imbis na ganito yung oras na pang-review mo, hindi mo na nagagawa kasi nga kung ano-ano yung iniisip mo. Unfinished activity, walking up late, isa yan sa mga anong oras na ako gumigising kasi nga, anong oras na lang nutulog dahil nanonood lang ng kung ano-ano sa TikTok. So, dapat iwasan yung mga ganung bagay. Low grades, and hindi sa gayang bagay, talagang kailangan baguhin at i-improve ang sarili. So, dapat yung 12 hours na yan mabawasan at yung 2 hours sa may kabilang side ay mas tamaas yung hours na magagastos natin or mauubos natin dahil yung pinaka-priority natin, hindi yung makamundong alok sa labas. So, here naman, nakalagay dyan is short-term benefits counterproductive. Yun yung sinasabi ko kanina pa na mas mataas yung mga bagay na hindi dapat natin pinagtuunan ng pansin. So, yung dapat priority natin 2 hours lang, mas mababa yung oras na ibinibigay natin sa kanya.
So, dapat dyan, i-improve natin, no? 1 hour, 30 minutes, 10 minutes, 45 minutes, diba? Parang sobrang unhealthy talaga. Ang healthy tingnan. Tapos, yung mga makabundong alok is 12 hours, diba? Sabagay, sabi nga nila, masarap nga gawin ang mga bawal, diba? Pero, hanggat maaari, ay iwasan natin. For our own goods din naman. And here, still short-term benefits pa din. Kasi, kung sa recent na slide, 1 hour lang. Dito naman 2 hours yung pag-study, 1.5 hours sa family, 1 hour sa sarili, 1.5 sa friends, na real friends. Short term pa rin siya na kung iisipan sa makabundong alok. I think onting progress pa para maging tayo sa ating sarili, maging I think ang sagot dyan is guide yourself always. Wag kong iwasan yung mga bagay na hindi mahalaga. So here, I still short-term benefits counterproductive pa din. May progress naman siya kasi nga yung priority natin kaninang 2 hours, ngayon 6 hours. Kalahati nung alok ng kabila. So, kulang pa din. Kailangan dyan, siguro mas taasan pa. Mas mahigit dapat yung priority natin na ibinibigay na oras kaya sa may kabila. And here's the thing, long-term benefits productiveness. So yan, ito yung sinasabi ko kanina na kailangan mas mataas yung oras na ibinibigay natin sa priority natin kaysa sa alok lang ng mundo. So dito nakalagay dyan, 3 hours yung alok ng mundo. Yung SOCMED, TV, yung mga ina-aksaya lang yung oras. 3 hours And sa kabila, which is yung sa study, family, self, and real friends, 6 hours. So, yan, mas mataas dapat yung priority natin sa na binibigay na oras. Dito na papasok ang good sleep. Yan. Isa sa dapat na meron na ginagawa ng isang estudyante is mabuo yung 8 hours na tulog para talagang nagsisirculate talaga lahat ng mga inaaral mo. Hindi yung madaling makalimutan, talagang tumatatak na yan sa isip mo. Healthy body, ayan. This past week ata, hindi ako nakakain kasi nga, ewan ko, madami akong iniisip. So, healthy body, ingatan. Kahit na siguro, pag hindi mo iningatan yung body mo, kasi sa last, ikaw din pag sinihil ka ng body mo, sa mga pinagagawa mo dyan sa sarili mo, kaya dapat ingatan mo. Healthy mind, yan, healthy mind. Lagi dapat healthy ang mind natin. No, laging hanap ng peace para hindi na kung ano-ano iniisip. Laging i-priority, laging mag-pray, laging mag-focus, iwasan yung mga dapat na pwedeng makasira or maka-distract sa atin. The next is patient. Yan. Patient. Alam ko maraming bagay, maraming nalilate, maraming gustong mangyari, pero patient lalo na sa mga bagay na gusto natin. Focus, organize, on-time activity, high grades. Yan. Manifest nating mga estudyante. Okay, last na, A Big Business Starts Small by Richard Branson. So yan, wala naman po talagang nagsimulang business na malaki agad. Depende na lang siguro kung pang ilang branch na yon. Pwedeng malaki agad ipa tayo. So yan, marami akong alam na ngayon na nagsimula lang sa maliit, ngayon is napakalaki na, katulad ng Coke, 'di ba? Ang alam ko lang dati yan is 25 bottles sold in just in 1 year. Ngayon, sa isang araw lang ata is million na ang sold na Coke bottle. So meron pa yung iPhone, 'di ba? Nagsimula lang yan sa isang bahay, ngayon napakalaki na ng company ang merong iPhone. Google, kung di ako nagkakamali.
So, yan. Okay lang magsimula sa maliit. And okay na po. And thank you.